Nangangarap ka ba ng matamis at makatas na strawberries, sariwa mula mismo sa halamanan? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamahalagang paghahanda para dito ay hindi ginagawa sa tagsibol, kundi ngayon mismo sa taglagas? Tama, dahil ang pagtatanim sa taglagas ang susi sa maaga at masaganang ani. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano itanim ng tama ang strawberries sa taglagas. At ang pinakamahalaga, kung anong mga pagkakamali ang maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng iyong buong ani. Maniwala ka, ang ilan sa mga ito ay napakatuso na hindi mo man lang maiintindihan kung bakit ka nabigo pagdating ng tagsibol. Manatili ka lang sa amin at ang iyong ani sa tagsibol ay magpapasalamat sa iyo. Marami ang nag-iisip na ang hardin at taniman ay natutulog sa taglagas. Pero para sa strawberries, ito ang panahon ng panibagong simula, isang bagong buhay. Hindi tulad ng pagtatanim sa tagsibol kung saan ang halaman ay sabay na ginagamit ang lakas nito para sa pag-ugat at pamumulaklak. Ang pagtatanim sa taglagas ay nagbibigay dito ng kalamangan. Ang mga punla ay nagkakaroon ng sapat na panahon para makapag-ugat ng maayos, makapagpaunlad ng matibay na sistema ng ugat bago dumating ang matinding lamig at sa tagsibol, buong lakas na itutuon sa pagbubunga ng strawberries. Parang binibigyan mo ang isang atleta ng sapat na panahon para umangkop bago ang isang mahalagang kompetisyon. Kaya naman, ang unang pagkakamali, ang pinakakaraniwan at pinakamapanlinlang ay ang maling timing. Sa paghahalaman, tulad ng sa buhay, ang pagpili ng tamang oras ay kalahati na ng tagumpay. Ano ang mangyayari kung madaliin mo ang pagtatanim ng strawberry? Halimbawa, sa kalagitnaan ng Agosto, mahaba pa ang araw at mainit pa ang sikat ng araw na parang tag-init. Ang iyong punla ay makakatanggap ng maling senyal. Aakalain nitong kasagsagan pa ng tag-init at magsisimula itong magpalago ng maraming dahon. Lalaki ang mga dahon, malalaki, magaganda at matataba. Ngunit doon mismo nakatago ang patibong. Ang lahat ng enerhiya ng halaman ay mapupunta sa bahaging nasa itaas, sa tuktok, at tila nakakalimutan na nito ang mga ugat. Ang sistema ng ugat ay mahinang umuunlad. Bilang resulta, maganda nga ang halaman pagdating ng taglamig, ngunit wala itong sapat na kahandaan. Para itong isang atleta na imbis mag-ensayo ay nagpapaganda lang sa harap ng salamin. Ang unang matinding lamig ay magiging malalang pagsubok para sa kanya. Ang perpektong oras para sa pagtatanim ay ang panahon kung kailan bumubulong ang kalikasan sa halaman. Oras na para maghanda sa taglamig. Karaniwan, ito ay sa katapusan ng Agosto para sa hilagang bahagi at buong Setyembre naman para sa gitnang bahagi. Bumababa ang temperatura at umiikli ang mga araw. At ito ang tamang sinyal para sa strawberry na itigil ang pagpapalago ng dahon at ituon ang lahat ng lakas sa pagpapalago ng matibay na sistema ng ugat. Ito ang pangunahing tungkulin nito sa taglagas. Kumapit ng maigi sa lupa, mag-ipon ng sustansya at maghanda para sa lamig. Tandaan ang simpleng patakaran na ito. Ang pagtatanim ay kailangang tapusin ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na linggo bago dumating ang tuloy-tuloy na pagyelo. Ito ang tiyak na panahon na lubhang kailangan ng iyong strawberry para sa matagumpay na pag-uugat. Ang pagbibigay nito ng sapat na panahon ay nangangahulugang magtatatag ka ng matibay na pundasyon para sa ani sa hinaharap. Sa kabilang banda naman, narito ang isa pang malaking pagkakamali, ang pagtatanim ng napakahuli. Ito ang tipikal na pagkakamali ng mga mahilig magpabukas-bukas. Akala nila mainit pa ang panahon at wala raw magiging problema kahit ilang linggo pa. Pero yan ay isang malaking maling akala. Isipin nyo,
Magtatanim kayo ng halaman sa lupang unti-unti ng lumalamig. Lahat ng proseso ng buhay sa lupa ay bumabagal. Kulang na lang sa panahon at init ang halaman para mapalago ang mga maliliit at sumisipsip nitong ugat na siyang magbibigay ng sustansya at tatangan dito. Para siyang pasahero na sumusubok sumakay sa huling bagon ng umaandar ng tren. Halos wala ng pag-asa. Tapos, darating na ang matinding taglamig. Dito na magsisimula ang pinakamasakit. Dahil sa mahina nitong ugat, hindi kakayanin ng punla na manatili sa lupa. Mangyayari ang tinatawag na frost heaving o ang pagtulak ng lupa dahil sa yelo. Ito ay kapag ang basang lupa ay nagyeyelo at lumalawak tapos ay natutunaw ulit. Sa bawat paggalaw na ito, literal na itutulak ng lupa ang inyong walang kalaban-labang halaman paakyat sa ibabaw. Mahaharap ang mga ugat nitong nakalabas sa nakapangingilabot na hangin at yelo. Walang-wala na itong pag-asang mabuhay sa ganoong kondisyon. Sa tagsibol, ang matatagpuan nyo lang sa inyong taniman ay mga tuyo at wala ng buhay na halaman. Kaya huwag na nating subukang makipaglaro sa kalikasan. Darating ang taglamig sa takdang panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpili ng lokasyon. At dito, mayroon tayong karaniwang pagkakamali na maaari nating tawaging pagkahilig sa lilim. Iniisip ng ilang hardinero, lalo na ang mga baguhan, na mas magiging komportable ang strawberry kung itatanim sa isang tagong sulok sa ilalim ng puno o malapit sa bakod. Ngunit malaking kamalian ito. Ang strawberry ay parang anak ng araw. Mahal na mahal niya ito. Ang pagtatanim sa lilim ay garantiya na hindi prutas ang aanihin mo, kundi puro magaganda lang na berdeng dahon. Pipilitin ng halaman na umabot sa liwanag, magpapalaki ng mga dahon, ngunit hanggang doon lang. Para makabuo ng mga bulaklak na magiging prutas sa tagsibol, kailangan ng strawberry ng enerhiya at ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa anumang halaman ay photosynthesis na hindi mangyayari ng walang sapat at matinding sikat ng araw. Sa lilim, napakakaunti ng mamumulaklak kung sakali man. At ang mga mangilan-ngilan na prutas na tutubo ay hindi kailanman magiging matamis. Ang mga ito ay magiging maliliit, maasim at matubig. Ito ay magiging malayo sa tunay na mabango at matamis na strawberry. Dagdag pa, ang lilim at halumigmig ay perpektong kondisyon para sa pagkalat ng sakit sa fungal, partikular ang gray mold. Kaya tandaan, bilang isang mahalagang prinsipyo, ang taniman ng strawberry ay dapat nasa pinakasikat na bahagi ng iyong lote na nasisinagan ng araw ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras bawat araw. Pagpapatuloy sa usapin tungkol sa lokasyon, pag-usapan naman natin ang isa pang hindi nakikitang kalaban, ang lamig o bugso ng hangin. Maaari kang pumili ng lugar na laging nasisikatan ng araw, ngunit kung ito naman ay bukas at walang pananggalang sa hangin, malaki ang magiging problema mo pagdating ng taglamig. Ang pangunahing tagapagtanggol ng strawberry sa taglamig ay ang niyebe. Ang malambot at makapal na kumot ng niyebe ang pinakamahusay na panlaban sa lamig na likha ng kalikasan. Sa ilalim ng 20 kasetong sa 30 sentimetrong niyebe, halos hindi nagyayelo ang lupa at maganda ang paglago ng strawberry kahit sa matinding lamig. Ngayon, isipin mo naman ang isang bukas at laging hinahanginan na lugar. Dahil sa hanging taglamig, patuloy na tatangayin nito ang niyebe. Inilalantad ang lupa. Mawawala sa taniman ang natural nitong balabal. Bilang resulta, yayayelo ang lupa ng malalim at mamamatay na lang ang ugat ng iyong strawberry dahil sa tindi ng lamig. Ito ay lalong mapanganib para sa mga bagong tanim, lalo na yung itinanim sa taglagas na hindi pa gaanong nakakaugat ng malalim sa lupa. Kaya, sa pagpili ng lokasyon, isaalang-alang din
ang direksyon ng hangin sa iyong lugar. Mainam kung ang taniman ay protektado mula sa hilagang bahagi ng anumang estruktura, bakod o halaman na nagsisilbing harang. Ngunit tandaan, hindi ito dapat magdulot ng anino sa taniman. Ito ang balanse na kailangan mong mahanap, sapat na sikat ng araw at pinakakonting pinsala mula sa malamig at malakas na bugso ng hangin sa taglamig. Pag-usapan naman natin ang lupa. Ang pagtatanim sa lupang hindi inihanda at kulang sa sustansya ay parang pagpapadala ng bata sa eskwela na gutom at walang libro. Para mo na ring sinigurado ang kanyang kabiguan. Para magkaroon ng matagumpay na pagsisimula ang strawberry, kailangan ito ng sapat na nutrisyon. Ang ugat ng batang punla ay kailangan agad na mapunta sa maayos na kapaligiran upang mabilis itong lumaki at makakuha ng sustansya. Kung ang lupa sa inyong kamangtaniman ay siksik, maputik, o ubos na ang sustansya dahil sa mga naunang tanim, ang halaman ay matagal na mananatiling maliit, manghihina at maninilaw ang mga dahon nito. Mauubos lang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para mabuhay, imbes na gamitin ito para lumaki at umunlad. Kaya naman, kailangan ihanda ang taniman ng maaga. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 linggo bago ang mismong pagtatanim. Kailangan ng maayos na paghuhukay at pagpapaluwag ng lupa. Alisin ang lahat ng damo, lalo na ang mga matitibay na uri tulad ng kogon o mutha. At syempre, maglagay ng organikong pataba. Pwedeng ito ay pinabulok na compost or vermicompost. Hindi lang sila magbibigay ng sapat na sustansya sa halaman sa simula, kundi mapapabuti rin nila ang istruktura ng lupa. Gagawin itong mas maluwag, mas mahangin, at mas kayang humawak ng tubig. Ito ang inyong panimulang puhunan na ibinibigay sa inyong mga strawberry para sa isang matagumpay at kumpiyansang pagsisimula sa bagong buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang karaniwang pagkakamali, ang kabilang panig ng medalya. Kumbaga, ito ay ang sobrang pagiging masipag sa maling paraan, ang paggamit ng sariwang dumi ng hayop, manure. May ilang hardinero ang nag-iisip na kung mas marami ang pataba, mas malaki ang aanihin. Kaya naman, buong pagkaliberal nilang inihahalo ang sariwa, hindi pa nabubulok na dumi ng baka or kabayo sa lupa bago magtanim. Pero tandaan, hindi ito dapat gawin kailanman. Ang sariwang dumi ng hayop ay napakalakas at nakakapinsala. Habang nabubulok ito sa lupa, naglalabas ito ng matinding init at amonya. Isipin mo na lang na itatanim mo ang isang murang halaman na may manipis at sensitibong ugat diretso sa kemikal na pugon na ito. Ang mangyayari, ang mga ugat ay matinding masusunog. Talagang masusunog sila. Kapag nasunog ang ugat, hindi na makakakuha ng tubig o sustansya ang halaman mula sa lupa. Mabilis itong malalanta, iitim at mamamatay. Tapos, magtataka ka kung bakit nangyari yon, gayong sa tingin mo ay pinalusog mo na ang lupa. Higit pa rito, ang sariwang dumi ng hayop ay pinagmumulan din ng buto ng damo at mga itlog ng peste. Kaya tandaan ang mahalagang patakaran. Para sa mga strawberry, tanging ang ganap ng nabubulok na dumi ng hayop o compost na hindi bababa sa 1 taon ang edad ang dapat gamitin. Dapat itong madilim, buhaghag at amoy lupa, hindi amoy amonya. Sa ganitong kondisyon lamang makakapagbigay ng tunay na pakinabang ang organikong pataba at hindi makakasama. Ang susunod na mahalagang pagkakamali na madalas hindi napapansin ay ang pagpapapabaya sa pH level or acidity ng lupa. Para sa atin, mga tao, ang acidity ay parang isang abstract na konsepto. Ngunit, para sa halaman, ito ang pinakapangunahing salik na nagtatakda kung makakakuha ba ito ng sapat na nutrisyon mula sa lupa. Ang strawberry ay mas gusto ang lupa na medyo acidic
or neutral. Ang pinakamainam na pH level para dito ay mula 5.5 hanggang 6.5. Ngunit kung ang lupa sa inyong taniman ay alkaline o kaya naman ay masyadong acidic, tulad ng lupa na maraming peat moss, doon na magsisimula ang problema sa inyong strawberry. Sa ganyang kalagayan ng lupa, parang nahaharangan ang ugat ng halaman. Hindi nito masipsip ang mahahalagang microelements mula sa lupa, lalo na ang iron, bakal, at manganese, kahit pa sapat ang dami nito. Dahil dito, nagsisimula ang chlorosis sa halaman. Ang mga dahon nito ay nagiging maputlang berde o dilaw, ngunit nananatiling berde ang mga ugat. Ang tanim ay mukhang mahina, hirap lumaki, at hindi nakakapaglabas ng bulaklak. Kaya, bago kayo magsimulang magtanim, huwag kalimutang suriin ang acidity or pH level ng lupa. Para dito, mayroong simpleng test kit or test strips na mabibili sa kahit anong garden center at hindi gaanong kamahalan. Kung masyadong acidic ang lupa, kailangan itong in-neutralize or bawasan ng acidity sa pamamagitan ng pagdagdag ng dolomite lime o apog. Kung alkaline naman, kailangan itong gawing mas acidic sa pagdaragdag ng sphagnum peat moss or pinatuyong dahon ng pino. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong sa inyong strawberry na maging komportable, malusog, at makakakuha ng sapat na nutrisyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa tamang klase ng planting material o pananim. Dito pumapasok ang isang napakaraming pagkakamali na dulot ng false economy o maling pagtitipid, ang paggamit ng mga lumang tanim na namunga na mula sa sarili mong taniman. Marami ang nag-iisip, bakit pa ako bibili ng bagong punla o seedling kung mayroon naman akong sarili? Huhukayin ko na lang ang lumang puno, hahatiin at muling itatanim. Bagamat parang lohikal pakinggan, sa totoo lang, isa itong malaking pagkakamali. Ang isang halaman ng strawberry ay hindi parang perpetual motion machine o walang katapusang gumagana. Ang pinakamataas nitong pagiging produktibo ay sa ikalawa at ikatlong taon ng buhay nito. Paglampas ng 4 na taon, para na itong nag-retire o pensioner. Naibigay na nito ang lahat ng kanyang lakas at nauubos na ang kanyang potensyal. Ang muling pagtanim ng ganoong klasing halaman ay parang paghingi sa isang matandang atleta na magtala ng bagong world record. Maaaring mabuhay pa yan, pero siguradong wala ka nang maaasahang magandang ani mula rito. Pero ang mas malala pa rito, sa loob ng mga taong iyon, ang lumang halaman ay nag-ipon na ng iba't ibang klase ng sakit at peste. Kahit pa sa panlabas ay mukha siyang malusog, sa mga ugat at tissue nito ay maaaring nagtatago ang mga spora ng fungi, virus at nematodes. Sa paglipat nito sa bago at malinis na lugar, sarili mong kamay ang gagamitin mo para mahawahan ang malusog na lupa. Para sa pagpaparami at pagtatanim, kailangan nating gamitin ang mga pinakabata at pinakamalakas na halaman lamang. Ito yung mga rosette o runner na tumubo mula sa mga malusog na 1 hanggang 2 taong gulang na tanim. Ang ganitong klase lang ng planting material ang may pinakamataas na enerhiya para lumaki at malaya sa anumang naipong problema. Ang pagtatangkang magtipid sa paggamit ng mga lumang tanim ay direktang magdadala sa iyo sa pagkadismaya. Heto pa ang isa pang karaniwang pagkakamali sa pagpili ng pananim, ang pagbili ng mga punla mula sa mga kaduda-duda o hindi katiwa-tiwalang pinagmulan. Halimbawa, sa mga naglalako sa tabi ng kalsada o sa mga impormal na pamilihan. Totoo, mukhang kaakit-akit ang mga punlang ito at mas mura ang presyo. Ngunit ang pagtitipid na iyan ay maaaring magdulot ng malaking perwisyo sa bandang huli. Kapag bumibili ka ng punla mula sa kung sino-sino lang nang walang sertipiko o garantiya, para ka nang nagsusugal.
Una, hindi ka makakasigurado sa uri o klase ng tanim. Maaaring ibenta sa iyo bilang isang elite na klase, ngunit ang totoo ay isang ordinaryong uri lang pala na magbibigay lang ng kaunting asim na bunga at hindi nasisigla pa. Pero hindi pa iyan ang pinakamatindi. Ang pinakamasama ay ang panganib na makapagpasok ka sa iyong taniman ng mga mapanganib na peste at sakit na napakahirap ng alisin. Kasama ng mga magandang tingnan na punla, maaaring dumating sa iyong bakuran ang mga hindi inaasahang bisita tulad ng garapata ng strawberry, nematode, weevil, pati na rin ang mga spores ng Phytophthora, verticillium, at iba pang mapanganib na sakit na dulot ng fungi. Ang pakikipaglaban sa mga salot na ito ay mangangailangan ng malaking paggugol sa oras, lakas, at pera para sa mga kemikal. At hindi pa nga garantisado na magtatagumpay ka. Kadalasan, kinakailangan mo pang ganap na sirain ang buong plantasyon at magsagawa ng malawakang paglilinis ng lupa. Kaya naman, pumili lang ng mga punla sa mga subok at lehitimong nursery o sa mga hardinerong may magandang reputasyon. Ang maliit na dagdag na gastos na ito ay ang iyong siguro laban sa malalaking problema sa hinaharap. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pagkakamali na kadalasang sumisira sa pag-asa ng mga nagsisimulang magtanim. Ito ang maling lalim ng pagtatanim, lalo na ang pagbaon ng sobra sa korona ng halaman. Ano ba ang tinatawag na korona? Ito ang punto ng pagtubo, ang pinakausbong kung saan lumilitaw ang mga bagong dahon, tangkay ng bulaklak at mga runner. Matatagpuan ito sa mismong sentro ng halaman sa base ng mga tangkay ng dahon. At ang puntong ito ay dapat na mahigpit na nakapantay sa lupa, hindi mas mataas at hindi rin mas mababa. Ano ang mangyayari kung sa pagtatanim ay masyado mong inilubog ang punla sa hukay at tinabunan ng lupa ang koronang ito? Ikaw mismo ang lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagkabulok nito. Sa ilalim ng basang lupa na walang sapat na hangin, ang malambot na himaymay ng pinakausbong ay magsisimulang mabulok, tatamaan ng fungi, at kalaunan ay tuluyan ng masisira. Tapos na. Wala nang ibang mapagtutubuan ng halaman. Nakatakda na itong mamatay. Kahit na sa ilang sandali ay tila buhay pa ang halaman dahil sa mga lumang dahon, hindi na ito maglalabas ng bago at tuluyan ng mamamatay. Ito ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkamatay ng mga punla sa mga unang linggo pagkatapos itanim. Maaaring isisi ng hardinero ang panahon, ang kalidad ng punla, o kahit ano paman, ngunit ang tunay na dahilan na ito, ang sobrang sentimetro ng lupa sa ibabaw ng punto ng pagtubo. Kaya, sa pagtatanim, hawakan ng punla upang ang korona nito ay eksaktong nakapantay sa ibabaw ng taniman at pagkatapos lamang nito ay dahan-dahang tabunan ng lupa. Ngunit, gaya ng madalas mangyari, mayroon ding kabaligtaran, ang masyadong mababaw na pagtatanim. Dahil sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa masyadong malalim na pagkakabaon ng korona ng halaman, ang ilang hardinero ay labis na nag-iingat at itinatanim ang halaman ng sobrang babaw, na parabang nakalutang lang ito sa ibabaw ng lupa. Sa ganitong paraan ng pagtatanim, hindi lang ang punto ng paglago ng halaman ang nakalitaw sa ibabaw ng lupa, kundi pati na rin ang root collar o leeg ng ugat, ang bahaging pinagsasaluhan ng tangkay at ugat, at maging ang pinakaibabaw na bahagi ng mismong mga ugat. Dahil dito, nalalantad sila at walang proteksyon sa panlabas na mundo. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ang mga ugat na hindi natatakpan ng lupa ay nagsisimulang magdusa mula sa dalawang pangunahing kaaway. Ang una ay ang araw at hangin. Mabilis nilang pinatutuyo ang malambot na himaymay ng ugat at dahil dito, namamatay na lang ang mga ugat. Ang halaman ay humihinto
sa pagkuha ng tubig at sustansya. Kahit pabasa ang lupa sa paligid, nagsisimula itong malanta at maaaring mamatay dahil sa pagkaubos ng tubig or dehydration. Ang pangalawang kaaway naman ay ang matinding lamig. Kung ang mga ugat ay hindi natatakpan ng lupa, sila ang unang tatanggap ng hagupit ng lamig. Kahit bahagyang pagyeyelo ay maaaring makapinsala sa kanila. Nagyeyelo ang mga ito at sa susunod na panahon ng pagtubo, hindi na ito bubuhay muli. Kaya naman, mahalaga rito ang tamang balanse. Ang tamang pagtatanim ay kung saan ang korona ng halaman ay nasa kapantay ng lupa at ang buong sistema ng ugat hanggang sa pinakahuling maliliit na ugat ay ganap na nakabaon sa ilalim ng lupa. Pagkatapos itanim at diligan, bahagyang lulubog ang lupa at ang halaman ay makakakuha ng perpektong posisyon. Ang susunod na pagkakamali ay kasakiman o kung mas malumanay sabihin, ang pagnanais na makakuha ng pinakamaraming ani sa pinakamaliit na espasyo. Ito ay humahantong sa masyadong siksikang pagtatanim. Akala ng hardinero, kapag mas maraming halaman ang itinanim niya sa 1 metro kwadrado, mas marami siyang aanihin. Ngunit sa totoo lang, kabaliktaran ang nangyayari. Kapag ang mga halaman ng strawberry ay masyadong magkakadikit parang mga pasahero sa bus tuwing rush hour, nagsisimula ang problema. Una, matinding kompetisyon. Nag-aagawan ang mga halaman sa lahat, sa sikat ng araw, sa tubig, at sa sustansya sa lupa. Sa laban na ito, ang malalakas ang nananalo, habang ang mahihinang halaman ay nalalanta at halos hindi na namumunga. Pangalawa, at ito ang pinakamapanganib, ang siksikang taniman ay perpektong pugad para sa sakit at peste. Nagdidikit-dikit ang mga dahon ng magkakaratig na halaman na parang isang makapal na alpombra, kaya hindi na mahangin ang taniman. Sa ilalim ng takip na ito, nananatiling mataas ang halumigmig, isang perpektong kapaligiran para sa pagkalat ng gray mold at powdery mildew. Ang mga prutas na nakadikit sa basang lupa at may sakit na dahon ay nabubulok bago pa man tuluyang mahinog. Kaya sundin ang tamang agwat sa pagtatanim. Ang tamang distansya sa pagitan ng mga halaman sa isang hilera ay 32 to 40 sentimetro at sa pagitan ng mga hilera ay hindi bababa sa 6 to 70 sentimetro. O sa simula ay maaaring mukhang maluwag ang taniman, ngunit sa susunod na tag-init ay lalago ang mga halaman at mauunawaan mong tama ang iyong desisyon. Isang malaking pagkakamali ng mga nagtatanim na madalas dahil sa kapabayaan ay ang hindi pagdidilig agad pagkatapos ng pagtatanim. Tuwing taglagas, madalas umuulan at mukhang basa ang lupa. Kaya iniisip ng maraming hardinero, bakit pa didiligan? Ang kalikasan na ang bahala. Ngunit ang unang pagdidilig pagkatapos itanim ay mayroong napaka-espesyal at napakahalagang layunin. Kapag humukay ka ng butas at inilagay ang punla at pagkatapos ay tinabunan ng lupa, hindi maiiwasan na magkaroon ng maliliit na espasyo o air pockets sa paligid ng mga ugat. Ang mga ugat sa mga espasyong ito ay nakabitin sa hangin. Hindi sila direktang nakakakonekta sa lupa, kaya hindi sila nakakasipsip ng tubig at sustansya. Para sa isang bagong tanim, ito ay malaking stress na nagpapabagal sa proseso ng pag-uugat. Ang sagana at agarang pagdidilig pagkatapos itanim ang solusyon sa problemang ito. Ang tubig ay bumababa sa lupa, itinutulak palabas ang hangin at pinapalibutan ng mahigpit ng lupa ang bawat ugat kahit ang pinakamaliit. Lumilikha ito ng perpektong ugnayan sa pagitan ng mga ugat at ng lupa. Isang bagay na mahalaga para sa mabilis na pag-uugat. Kaya naman, kahit na mukhang basa ang lupa, huwag maging tamad. Pagkatapos mong itanim ang lahat ng iyong mga punla, diligan agad at sagana ang buong kamang taniman.
humigit kumulang kalahati o 1 litro ng tubig sa bawat punla. Ito ay hindi lang pagpatay ng uhaw. Isa itong napakahalagang agrikultural na proseso na sisiguraduhin ang mabilis at matagumpay na paglaki ng iyong strawberry sa bagong lugar. At ngayon, narito ang isang pagkakamali na kadalasan ay hindi napapansin o pinag-iisipan ng marami. Ito ang pagpili ng maling mga halaman na naunang itanim sa gulayan bago ang strawberry. Maihahalin tulad ito sa pagpili ng kasama sa bahay. May makakasundo ka at magiging mapayapa ang pamumuhay. Pero mayroon din namang magdudulot ng matinding gulo at problema. Ang pinakamasamang mga naunang pananim para sa strawberry ay ang lahat ng uri ng halaman na kabilang sa pamilya ng nightshade solanaceae tulad ng patatas, kamatis, talong at sili. Bakit? Dahil mayroon silang magkakatulad na kaaway ng strawberry, ang mapanganib na sakit na dulot ng fungus at virus. Ang mga mikrobyo na nagdudulot ng mga sakit na ito ay maaaring manatili sa lupa sa loob ng maraming taon. Ilan sa mga ito ay ang Phytophthora at Verticillium wilt o pagkalanta. Kung magtatanim ka ng strawberry sa isang lupain na pinagtaniman, halimbawa ng patatas noong nakaraang taon, malaki ang panganib na magkasakit ang iyong mga pananim. Ang mga pathogen o mikrobyo na naiwan sa lupa ay madali lang aatakihin ng bata at hindi pa matibay na ugat ng strawberry. Bigla na lang malalanta ang halaman, maninilaw ang mga dahon at halos imposible nang masagip pa ito. Kasama rin sa mga masasamang naunang pananim ang pipino, kalabasa at lahat ng uri ng repolyo. Sa kabilang banda, ang mga itinuturing na pinakamabuting kaibigan ng strawberry na kung saan ito ay lalago ng masigla at malusog ay ang bawang, sibuyas, karot, beetroot, mga halamang legumbre tulad ng gisantes at sitaw at green manures o mga halamang pampalusog sa lupa tulad ng mustasa at fasilya. Hindi lang sila walang magkakatulad na sakit sa strawberry, kundi nakakatulong din silang pagandahin at palusugin ang lupa. Kaya, planuhin ng mabuti ang iyong gulayan sa simula pa lang at sundin ang wastong pagpapalit-palit ng tanim o crop rotation. Ngayon, talakayin naman natin ang isang karaniwang pagkakamali na matatawag nating katamaran bago magtanim. Ito ay ang pagpapabaya sa tamang paghahanda ng mismong mga punla. Marami ang basta na lamang kumukuha ng mga punla mula sa kanilang lalagyan or pot at kaagad itong itinatanim sa butas ng walang anumang paghahanda. Subalit, sa ilang simpleng hakbang lamang, malaki ang maitutulong nito upang mabuhay ang halaman at mas maging madali ang pag-angkop nito sa bagong kapaligiran. Una sa lahat, suriin ng mabuti ang ugat ng punla. Kung ang binili ninyong punla ay may nakalantad na ugat, maaaring masyadong mahaba ang mga ito. Umaabot ng 15 sa fasan 20 sentimetro. Ang ganoong kahabang ugat ay mahirap ilagay ng maayos sa butas at madalas itong bumabaluktot paitaas na lubhang masama sa paglago ng halaman. Kaya, huwag magatubiling paikliin ang mga ito. Mag-iwan lamang ng humigit kumulang 40 sa sentimetro. Hindi ito makakasama sa halaman. Bagkus, ito pa ang magpapasigla sa pagtubo ng mga bagong ugat na mas epektibo sa pagsipsip ng sustansya at tubig. Pangalawa, bigyang pansin ang mga dahon. Kadalasang may makikita kang mga lumang dahon sa punla na sira, naninilaw o may mga batik-batik. Kailangan itong tanggalin ng walang pagdadalawang isip. Mag-iwan lamang ng 200 por pinakabata at pinakamalusog na dahon sa gitna. Bakit? Upang hindi masayang ang mahalagang enerhiya at tubig ng halaman sa pagpapanatili ng buhay ng mga luma at hindi na kailangang dahon. Lahat ng lakas ng halaman pagkatapos itanim ay dapat ituon sa iisang pangunahing layunin, ang mabilis na pag-ugat.
Mas maliit ang lugar na pinagmumula ng singaw ng tubig, mas madali para sa punla na makabangon mula sa stress ng paglilipat. Ang mga simpleng hakbang na ito ay ilang segundo lang bawat punla, ngunit napakalaking tulong ang ibinibigay nito sa halaman sa pinakamahalaga at panimulang yugto ng buhay nito sa bagong kapaligiran. Ang susunod na pagkakamali ay estratehiko. Ito ay ang pagpili ng maling uri or variety ng halaman. Madalas, ang mga hardinero, lalo na ang mga nagsisimula pa lang, ay bumibili ng punla na naakit lang sa ganda ng larawan o sa sikat na pangalan nang hindi man lang iniisip kung angkop ba ang variety na ito sa kanilang klima. Halimbawa, nakatira ka sa Ural o Siberia kung saan matindi at maniyeb ang taglamig at maikli lang ang tag-araw. Pagkatapos, bibili ka ng isang napakagandang variety mula sa Italy or Spain na malalaki ang bunga at kayang mamunga ng 3 beses sa isang taon sa gilid ng Mediterranean Sea. Ano ang mangyayari? Malamang, ang halamang iyan na galing sa mainit na lugar ay hindi makakaligtas sa unang taglamig kahit pa may pantakip. Ang genetic makeup nito ay hindi akma sa ganoong kabababang temperatura. Mamamatay ito sa lamig at kung sakali man na makaligtas ito sa taglamig sa kabila ng isang himala, sa maiksi at hindi laging mainit na tag-araw, hindi nito lubos na mailalabas ang kakayahan nito. Ang mga bunga ay magiging maliliit, hindi gaanong matamis, at ang pagkakaroon ng maraming ani ay malabong mangyari. Kaya, palagi lang pumili ng mga variety na akma sa inyong rehiyon. Ibig sabihin, iyong mga nabuo o matagumpay nang nasubukan sa inyong lugar. Ang mga ito ay lubos na nakasanayan sa lokal na klima, sa haba ng sikat ng araw, sa uri ng lupa, at higit sa lahat, may sapat na resistensya sa lamig. Ang impormasyon tungkol sa pagiging angkop ng variety sa rehiyon ay ang una mong dapat tingnan kapag bumibili. Ito ang garantiya na hindi masasayang ang iyong pera at pagod. Narito ang isang pagkakamali na madalas gawin pagkatapos ng lahat ng pangunahing trabaho, ang pagpapabaya sa paglalagay ng mulch. Nataniman na ang garden, nadiligan na ang mga punla, at ang hardinero ay umuuwi mula sa hardin. Kampante na ang lahat ay maayos hanggang tagsibol. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang lupang hubad at walang takip ay ang pinakamasamang senaryo para sa mga batang tanim sa panahon ng taglamig. Una, napakabilis nitong lumamig at magyelo. Ang matinding ginaw ay madaling bumaba, umaabot sa maliliit at hindi pa ganap na nakaugat na mga ugat. Ikalawa, ang lupa ay madaling maapektuhan ng biglaang pagbabago ng temperatura. Sa araw, sa sikat ng taglagas, maaaring bahagyang lumambot ang lupa, ngunit sa gabi ay muling magyayelo. Ang ganitong paulit-ulit na pagyayelo at pagkatunaw, gaya ng nabanggit na, ay nagiging sanhi ng paglabas ng mga halaman mula sa lupa. Ang mulch, ang kumot na lumulutas sa dalawang problemang ito. Ang 5 cm kapal na mulch ay nagsisilbing thermos. Pinapababa nito ang pagbabago-bago ng temperatura sa maghapon, pinipigilan ang mabilis na paglamig ng lupa at pinoprotektahan ang mga ugat mula sa malamig na hangin. Sa ilalim ng mulch, nananatili ang mas matatag na kapaligiran at ang halaman ay mas maginhawa. Bilang mulch, maaaring gamitin ang mga tuyong dahon mula sa malulusog na puno, dayami, tuyo o ginupit na damo, mga nalaglag na karayom ng pine tree, peat, peat, or nabulok na pinagtabasan ng kahoy. Huwag agad takpan ang taniman pagkatapos ng pagtatanim. Sa halip, gawin ito kapag nagsimula na ang unang matinding lamig at medyo tumigas na ang ibabaw ng lupa. Ang simpleng pamamaraang ito ay lubos na magpapataas ng pagkakataon ng inyong mga strawberry na matagumpay na makaligtas sa taglamig. Isa na namang pagkakamali na akala mo ay makakatulong,
Pero kabaliktaran ang nangyari. Ito ang pagbibigay ng abono na may nitrogen tuwing taglagas. Maiintindihan naman ang lohika ng hardinero. Ang layunin ay matulungan ang halaman na kumapit sa lupa at mabigyan ito ng sustansya. Kaya naman kusang kukunin ang supot ng ammonium nitrate o urea. Ngunit pagtaglagas, ito ay mas makakasama kaysa makakabuti. Ang nitrogen ang pangunahing pampasigla sa paglaki ng berdeng bahagi ng halaman. Ito ang dahilan ng masaganang pagtubo ng dahon at mga sanga. Sa tagsibol at simula ng tag-init, mahalaga ito sa halaman. Ngunit pagtaglagas, ang epekto nito ay nakakasira. Kapag nakakuha ng nitrogen, ang halaman ng strawberry na naghahanda na sana para sa taglamig ay makakatanggap ng maling senyales. Para itong nakarinig ng, "Babala, lumago ka agad." At sa halip na ilaan ang lahat ng sustansya sa mga ugat at maghanda ng mga usbong ng bulaklak para sa susunod na taon, ang halaman ay magsisimulang maglabas ng mga bago at murang dahon. Ang mga murang dahon na ito ay hindi handa sa lamig. Wala itong panahon para tumigas at lumaki ng maayos. Ang unang matinding lamig ay sisira dito. Ang halaman ay nag-aksaya ng mahalagang lakas at resources sa walang saysay na paglaki na ito. Kaya humina ito bago ang taglamig. Bilang resulta, papasok ito sa taglamig na hindi handa at nanghihina. Kung gusto mong magbigay ng abono sa mga itinanim sa taglagas, gumamit lamang ng phosphorus-potassium na abono. Tinutulungan ng phosphorus ang pagbuo ng malakas na sistema ng ugat habang pinapataas naman ng potassium ang pagiging matibay sa taglamig at resistensya sa sakit. Ang nitrogen naman ay ireserba na lang para sa tagsibol. Ngayon, buwagin natin ang isang popular na maling akala na madalas nagiging sanhi ng pagkadismaya. Ito ay ang pagkakaroon ng labis na ekspektasyon. Maraming hardinero, pagkatapos magtanim ng strawberry sa panahon ng taglagas, ang umaasa na sa unang pamumunga pa lang, makakakuha na sila ng balde-balde ng malalaki at matatamis na bunga. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon. Ang pangunahing layunin ng pagtatanim sa taglagas ay hindi ang agarang pag-ani. Ang layunin nito ay bigyan ang halaman ng sapat na oras at pagkakataon na lubos na makaugat, magpatubo ng malakas at malusog na ugat at maglabas ng pinakamaraming bulaklak. Ito ay isang pamumuhunan para sa hinaharap. O sa unang season, matapos itanim sa taglagas, ang inyong mga halaman ay malamang na mamumulaklak at mamumunga. Ngunit ito ay matatawag na panimulang ani lamang. Kakaunti lang ang bunga at maaaring hindi pagaanong kalalaki at ito ay lubos na normal. Sa unang season na ito, kailangan pa ring ilaan ng halaman ang maraming lakas sa pagpapalaki at pagpapaunlad ng mismong halaman. Ang ilang bihasang hardinero ay inirerekomenda pangang tanggalin ang lahat ng bulaklak sa unang taon upang hindi masayang ang enerhiya ng halaman sa pamumunga. Sa halip ay ituon ito sa pagbuo ng mas malakas na halaman. Ngunit ang tunay, ganap at sagana na ani na siyang pinakalayunin ng lahat ay naghihintay sa inyo sa ikalawang taon. Sa panahong iyon, ang halaman na nakapagpalakas at lumaki ng husto ay magpapakita ng buong potensyal nito. Kaya naman, maging mapagpasensya. Ang pagtatanim sa taglagas ay isang pangmatagalang pamumuhunan at ang pangunahing gantimpala ay naghihintay sa inyo sa hinaharap. At ang huling pagkakamali sa ating listahan ay ang psikolohikal, ang tinatawag na tanim at kalimutan. Ginawa na ng hardinero ang lahat ng trabaho sa pagtatanim. Marahil ay nilagyan pa ng mulch ang taniman at inisip niyang tapos na ang kanyang misyon para sa taong ito. Akala niya wala nang gagawin sa taniman hanggang tagsibol. Pero hindi ito ganap na totoo. Kahit sa taglagas,
kailangan pa rin ng atensyon ang mga bagong tanim. Una, bantayan ang lagay ng panahon. Kung ang taglagas ay tuyo at mainit na walang ulan, kailangan mong diligan ng lupa paminsan-minsan. Lubhang mapanganib sa mga punla na hindi pa lubusang nakaugat ang pagkatuyo ng lupa. Suriin ang halumigmig ng lupa sa ilalim ng mulch. Dapat itong katamtamang basa. Pangalawa, regular na suriin ang mga halaman. Maaaring mayroon sa mga ito ang hindi maganda ang pagkakaugat o nalalanta na ang mga dahon. Mas mainam na palitan agad ang ganoong punla ng bago habang may panahon pa. O baka mapansin mo na pagkatapos ng malakas na ulan o pagdidilig, ang gitnang bahagi ng isang halaman, ang puso nito, ay natabunan ng putik. Kailangan itong maingat na alisin kung hindi ay mabubulok ito. Bukod pa rito, ang taglagas ay panahon ng pagdami ng mga slug na maaaring makasira sa mga batang dahon. At ang mga damo ay hindi rin nagpapahinga. Ang regular, kahit isang beses sa isang linggo, na pag-inspeksyon sa taniman ay magpapahintulot na mapansin at maayos agad ang anumang maliliit na problema bago pa lumaki ang mga ito. Dapat maramdaman ng iyong mga strawberry ang iyong pangangalaga hanggang sa tuluyan silang makatulog sa taglamig. Pero kung kailangan kong pumili ng dalawang pinakamalala, pinakamamamatay na pagkakamali na dahilan ng pagkasira ng halos lahat ng bagong tanim, ito ay ang maling lalim ng pagtatanim at hindi tamang oras. Isipin niyo, ginawa niyo na ang lahat ng perpekto. Pinili ang lugar, inihanda ang lupa, binili ang pinakamagandang similya. Pero sa pagtatanim, inilibing niyo ang puso, ang tumutubong bahagi ng 1 sentimetro lang ang mas malalim. Ayun na, mabubulok ito. Walang pag-asa ang halaman. O kaya naman, masyado nyo namang mababaw na itinanim at ang unang lamig ay agad na pumatay sa walang laban na ugat. Hindi lang ito basta pagkakamali. Ito'y hatol sa buhay ng tanim. Ang maling timing naman ay nag-aalis sa halaman ng pinakamahalaga nitong benepisyo sa taglagas, ang sapat na oras para magkaugat. Kung masyadong nahuli sa pagtatanim, iiwan mo lang itong manghina sa lamig nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong kumapit sa buhay. Ang dalawang puntong ito ang totoong game changer na naghihiwalay sa matagumpay na hardinero sa nalulugmok. Kaya naman, ang pagtatanim ng strawberry sa taglagas ay hindi lang basta paglilipat ng punla sa lupa. Ito ay isang estratehikong operasyon kung saan mahalaga ang tamang timing, lugar, lalim, at paghahanda. Sa pag-iwas sa mga simpleng pero kritikal na pagkakamaling ito, inihahanda ninyo ang pundasyon para sa isang masaganang ani sa susunod na taon. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong sikreto sa paghahardin. Ano naman ang inyong karanasan sa pagtatanim ng strawberry sa taglagas? Nakaranas na ba kayo ng alinman sa mga pagkakamaling ito? Or baka mayroon kayong sariling tips or life hack? Ibahagi sa comments, siguradong napaka-interesanting basahin.